State of the Nation. Nilamon ng apoy ang bahay na yan sa Cebu City. Patay ang isang lalaking senior citizen matapos matrap sa loob ng bahay. 2 pang bahay ang nadamay. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng apoy. Sa Pangasinan, nagliyab naman ng isang motorsiklo. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng problema sa wiring ang pinagmula ng apoy. Nagsuntukan sa gilid ng kalsada ang rider at tricycle driver na yan sa Lambunao, Iloilo. Ayon sa mga pulis, road rage o away kalsada ang ugat nito. Sugatan ng tricycle driver, patuloy ang investigasyon. Dahil umano sa hindi nabayarang utang, hinampas ng bakal sa ulo ang isang lalaki sa Cebu. Sa Antipolo, pinagsasaksak naman ng isang tenant ang caretaker na naniningil sa kanya ng renta. Ang detalye sa report ni EJ Gomez. Bukas tayo mag-usap ng hindi ka nakainom. Bukas tayo mag-usap. Lugi ako sa'yo. Takot ka naman ha. Lugi ako Nauwi sa matinding pagtatalo ang paniningil ng isang babae sa lalaki niyang tenant sa Antipolo sa Rizal. 5,000 piso ang renta para sa 2 buwang upa. Ang babae, caretaker at kapatid na may-ari ng paupahan. Ayon sa mga pulis, pinilit itong kumprontahin ng 36 anyos na lalaking tenant na nakainom daw ng mga oras na iyon. Lugi ako sa'yo, nakainom ka eh. Karang. Sisipain ko yan, 1, 2. Sumakas ka na dito, Jess! Tumigil ka! Tumuha pa kayo kaya naman nila. Hindi na nagkunan ng video ang mga sumunod na pangyayari. Naririnig kasi ng mga kamag-anak niya yung allegedly yung pang-iinsulto ng biktima kung saan hindi niya na napigilan nung gabi na yon na sugurin at ambahan ng isang saksak. Nagtamo ng saksak sa dibdib ang 55 anyos na biktima. Di na siya umabot ng buhay sa ospital. Nabahan ko naman po yung pasensya ko kaso dumating sa puntong napuno rin ako. Blackout po ako ma'am, lasing na lasing ako eh. Nasa kustodiya na ng Antipolo Police ang suspect na maharap sa kasong murder. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sa kulungan naman ang bagsak ng 41 anyos na construction worker sa Cebu City. Batay sa investigasyon, hinampas niya ng bakal sa ulo ang e-bike driver na mahigit 1 buwan na raw hindi nakakabayad ng 600 pesos na utang. Gabi nagsugat mi. Bagaman ibalik siya niya, ni aksyon siya kuha og tubo. Mo to nga ni kuha sa pagbunal niya nako, mo ni ako kon igo. Nagsorry na siya sa biktima na nagpapagaling sa ospital. Inihahanda na ng pulisya ang isasampang kaso laban sa sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinatay na, pinagnakawan pa ang isang tricycle driver sa Bacolod City. Ayon sa pulisya, hinampas siya sa ulo ng isang pasahero gamit ang bato. Pag-amin ng sospek, pinatay niya ang biktima para nakawin at ibenta ang tricycle para maipagamot ang kanyang pinsan. Naharap siya sa kasong robbery with homicide. Panukalang ipagpaliban ang BARM elections na dapat sana'y kasabay ng midterm elections sa Mayo, sinertipikahang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos para mas matutukan ng Bangsamoro Transitional Government ang pagsasaayos ng governance structure nito. Kung may sa batas ang Pangulo magtatalaga ng mga uupo sa kasalukuyang caretaker government ng rehiyon habang wala itong parliament. 80 paring nagsilbi sa Pilipinas may record umano ng sexual abuse ayon sa bishopaccountability.org. Isang grupo nagmomonitor ng clergy abuse sa buong mundo. Nasa 50 riyan ay mga Pilipino at halos kalahati naman ang pang-abuso ginawa sa Pilipinas. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines nagtalaga na raw ng Office for the Safeguarding of Minors sa utos na rin ng Vatican. Pagtalakay sa mga panukalang taas sahod, tiniyak ng liderato ng Kamara na pabibilisin. Sinabi yan ni House Speaker Martin Romualdez matapos makapagpulong sa ilang labor groups. Isa sa mga isinusulong sa Kamara ang 200 pesos na dagdag sa minimum na arawang sahod ng mga manggagawa. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinabulaanan ng Besting Colleges of the Philippines ang mga kumalat na anilay di totoong balita online kaugnay sa off-campus activity nila sa Hermosa, Bataan noong January 26.
Gawa-gawa lang daw ito ng mga gusto umanong sirain ang imahe ng paaralan. Bukas daw sila sa independent fact-finding investigation na maaari nilang gawin ng Hermosa LGU. Bagaman may mga di umano inaasahang pangyayari, ginagawa daw nila ang lahat para matukoy ang pinagmulan ng di pagkakaintindihan. Humingi rin sila ng paumanhin sa mga estudyante at kanilang mga magulang, gayon din sa mga taga-Bataan na naapektuhan. Nag-viral kamakilan sa social media ang daing ng ilang magulang at estudyante kaugnay sa halos 4 na oras sa paglalakad umano ng ilang mag-aaral sa madilim na highway. Ayon sa ilang nakausap ng GMA Integrated News, hinahanap ng mga estudyante ang bus na sasakyan nila pabalik sa Quezon City na pumarada sa ibang barangay. I just want to say that I'm so sorry. All my people are getting attacked. Mexican-American singer Selena Gomez, emosyonal sa isang deleted Instagram story dahil sa pagpapadeport ng undocumented immigrants sa Amerika. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. Tugon naman dyan ang border SAR ni US President Donald Trump, itutuloy nila ang operasyon without apology. Jisoo ng Blackpink, pumirma ng kontrata under an American label para sa kanyang solo activities, kabilang ang i-release niyang mini-album next week. Alam niyo naman na bukod sa kanya, nagpapasaya sa akin ay, yes, let's unbox! Raver Cruz over the moon ng regaluhan ni Julian San Jose ng anniversary edition guitar ni Ed Sheeran. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinilala ang husay ng Filipino nurses sa Philippine Nurses Association of America Foundation International Collaborative Conference kung saan nakiisa rin ang GMA International. Hinikayat ng Philippine Nurses Association of America Incorporated o PNAA ang mga nursing student na palawakin ang kaalaman sa larangan ng nursing at medisina. Mas malaki raw ang hamon ngayon sa mga nursing professional dahil sa emerging diseases at matinding pangangailangan ng mga nurse sa buong mundo. Kinilala naman ng prestigyosong 60th Anvil Awards ang Panata Contra Fake News campaign ng GMA Integrated News. Gold Award ang iginawad para sa Public Relations Programs Best Use of Partnerships category. We would like to thank the 60th Anvil Awards for giving us this recognition. Especially this is a massive undertaking which GMA led. Almost 60 partners. Hindi dito natatapos sa award. Isa lamang itong pagbibigay halaga dun sa ginagawa natin, pero talagang mas lalawakan pa natin yung ating mission sa ating Panata Contra Fake News. Isa ang Panata Contra Fake News ng GMA sa 122 na nanalo sa mahigit 750 public relations campaign entries. GMA was part of the top 3. Si GMA, maganda yung program niya. The output was good. Yung PR program na yon, of course, kung ano yung impact niya sa society, kung paano siya makakatulong sa Filipino people or in other countries. At dahil nasa top 3, nominado rin ang campaign sa Grand Anvil Award na pinakamataas na parangal na ginagawad ng Anvil. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Trahedya ang sumalubong sa isang pamilya sa pagpasok ng Year of the Wood Snake. Matapos kasi ang pagsalubong sa Chinese New Year, nasunig ang kanilang condo unit sa Binondo sa Maynila. Nasawi ang dalawa nilang katulong na natutulog noon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naabot sa 4 milyong piso ang halaga ng napinsalang ari-arian. Sa Tondo, Maynila naman, nasunog ang nasa 5 bahay sa Trinidad Street sa Barangay 91. Ang isang nasunugan, namatayan din ng alagang aso na 14 na taong gulang. Nagtago raw kasi ito kaya hindi nailigtas. May natupok ding 2 bahay sa Matang Tubig Street. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy sa parehong insidente. May burol sa Catanduanes na ang angking ganda, lumilitaw mapa rain or shine. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Sa Land of the Howling Winds, ang ambon parang filter sa scenic view.
Kaya dito sa Cagnipa Rolling Hills sa Pandan, Catanduanes, nagkayayaan ang magkaibigang Robert at Krisha. Expected na namin yung maulan, pero tumuloy kami kasi we wanted to see the Cagnipa Rolling Hills under a different sky. Last year na matilingan, magiging safe yung trip namin. Parang eksena sa K-drama ang paglalakad ng nakapayong sa damuhan habang nababalot ng hamog ang kapaligiran o ang pagtakbo-takbo sa burol, tanaw ang malawak na karagatan habang dinarama ang yakap ng hangin. At tuwing maaraw ang panahon, tumitingkad ang ganda nitong tourist attraction. Idagdag pa na ang lagoon sa ibaba ng burol, perfect spot para magtampisaw at asul na dagat ang matatanaw, ang Tuwad-Tuwadan Blue Lagoon. Nag-aabiso naman ang Tourism Office kung ligtas ang pagpunta rito lalo't dagsa ang turista anuman ang panahon. Very therapeutic siya and it has so much to offer. Kailangan natin mahalin yung mga tourist spot natin, hindi lang doon sa beautiful side nila. Hindi lang doon sa sunny side, even in its gloomy side or in its wildest side nila. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.